Naniniwala ka ba sa impyerno? O naniniwala ka ba na meron nga bang impyerno? Welcome sa ating munting talakayan dito sa Pag-isipang Muli. Dito sa mga talakayan natin ay nais nating pag-isipan muli yung mga bagay na naituro sa atin ng ating relihiyon. Particularly tayong mga Kristiyano, no? Gusto nating pag-usapan ng mas malalim, no? Yung mga bagay na ina-assume natin na totoo, mga bagay na assumed na nandyan, no? Natanggap na lang natin na hindi natin siya madalas kino-question. At isa sa mga, actually hindi pa naman ito hot button issue sa bansa natin, ano? Dahil gaya nga ng sabi ko, may mga doktrina tayo na we just assume o presume na totoo at tanggap na natin. So, yun ang ating purpose, na mapag-usapan muli natin ang mga bagay-bagay na ito. At unahin na natin yung topic ng impyerno, no? Naniniwala ka ba na may impyerno at naniniwala ka ba na merong totoong literal na lugar na impyerno, no? So, halika, simulan natin ang ating pag-uusap. Nagtanong-tanong ako ng ilang mga tao sa kalsada, no? Random interview lang. Punta ako sa pilahan ng tricycle, nag-interview ako ng ilan doon sa aking binibilihang talipapa. Yung vendor doon ay akin din tinanong. Ilang mga kaibigan, no, na tinanong ko outside of my church circle. At tinanong ko lang sa kanila simple, naniniwala ka ba na may impyerno? At sa 10 tinanong ko, mga 8 doon ang nagsabing positive, yes, naniniwala ako na may impyerno. At doon sa 2 ay naninimbang sila, hindi ko sure. Pwedeng totoo, pwedeng hindi, no? At yung isa sabi niya nga, wala pa namang nagpapatunay na galing doon at bumalik at sinabing totoo nga, meron, no? So, yun yung mga kanilang sagot, no? Pero magandang pag-isipang muli, ano, yung ating na-acquire na pagtitiwala o na-acquire na tinuro sa atin ng ating mga pari, mga pastor, yung mga misyonero na dumating sa atin at tayo ay tinuruan, katekismo, ng mga discipleship material sa church, nitong mga doktrina na ito. So, isa sa mga doktrina na yan ay yung doctrine of hell. Right? So, dahil na ituro sa atin yan, assumption natin na laging ito ay totoo. So, gusto natin pag-isipang muli at pag-usapan natin na ano nga ba ang impyerno. Siguro magandang unahin natin yung mga kadahilanan bakit ang mga tao ay naniniwala dito. Ano? Now, dun sa naging short conversations ko with people, so basically may lumalabas na ilang mga tema bakit sila naniniwala sa impyerno. So yung unang-una, syempre, first and foremost, ang sinasabi nila ay ito ay kaparusahan para doon sa mga taong masasama. Dito pinaparusahan yung mga taong nire-reject ang Diyos o tumalikod sa Diyos. Yung iba, syempre, sinasabi nila na kasi dito titimbangin kung ikaw ay mas marami kang nagawang mabuti kaysa sa mali, no? At kung ikaw ay masamang tao, dyan yung iyong pagkakalagyan. At sa mga kadahilanan na yon, no, yung ikalawang bagay ay
sa tingin nila necessary yun kasi ito ay pagbibigay ng Diyos ng hustisya o katarungan para sa mga taong, for example, inapi o nakaranas ng matinding pagpapahirap o violence mula sa mga taong ginawa sa kanila yon, no? At lalo na, for example, yung mga diktador, yung mga masasamang loob, yung mga nakakomit ng crime, yung mga nagsagawa ng injustice. Siyempre, yung mga nabiktima nun, no? At yung mga tao na nakaranas ng matinding paghihirap mula sa mga taong yon. Siyempre, merong sense na ang Diyos ang gaganti para sa akin. At inaasam nila na sa kabilang buhay, mapaparusahan yung mga yon doon sa impyerno. No? So, ito yung mga samut-saring kadahilanan na kung bakit ang impyerno ay pinaniniwalaan. No? At pagdating sa ating pagtuturo sa ating Kristyanismo, sa katekismo, for example, sa pananampalatayang Katoliko, may mga basihan sila upang ma-determine yung kaligtasan ng isang tao, no? So nandyan yung mga sacraments na kailangang ang isang miyembro ng Katoliko ay sa kanyang lifespan ay magdadaan o mag-go through dito sa mga sakramentong ito upang sa gayon ay ang pagliligtas sa kanya ay maging ganap, no? Sa atin namang mga protestante, mga ebangheliko, syempre nandiyan yung ating pagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan ni Jesus, na kung sino man ang mga taong tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, sila ay makakasama ang Diyos, makakapiling ang Diyos sa kalangitan. At yung mga hindi naman tatanggap o i-reject si Kristo, doon sila mapupunta sa impyerno, no? So ito yung mga samut-saring kaisipan na meron within Christianity. Sa ibang relihiyon ganun din naman, ano? Meron silang concept ng quote and quote hell, pero unique siya, no? Hindi siya, may mga similarities pero hindi siya ganun kapareho ng gaya ng ating theology sa Kristyanismo. So, for example, sa Hinduism, naniniwala sila doon sa concept ng karma, no? Depende sa naging pamumuhay mo sa mundong ito. Pag na-reincarnate ka, kung ikaw ay masama, ay mari-reincarnate ka into whether a worm, a snake, or whatever. So, nagre-reincarnate ka at napupunta ka sa estado base doon sa buhay na pinamuhay mo doon sa nakaraan, ano? Sa Buddhism naman, may tinatawag din silang ganon, yung escape from suffering. At I think naniniwala din sila doon sa reincarnation, no? At doon sa similar, yung may karma and things like that. So ito yung mga concepts, ano, na at the root of it is yung issue ng katarungan o justice. So kailangan merong lugar na kung saan magkakaroon ng hustisya sa pamamagitan ng isang kaparusahan, no? At yun na nga yung hell na tinatawag. Pero magandang pag-isipan muli, ano, sa punot dulo nitong usapin ng impyerno, ilang mga bagay ang kailangan nating pag-isipan muli. For example, dito sa atin sa Pilipinas, bago dumating ang Kristyanismo, bago pa maituro sa atin
yung iba't ibang doktrina kasama yung doctrine ng hell. Ang katutubong paniniwala sa afterlife, no? Kasi yung hell and heaven, issue yan ng afterlife, no? Na kung namatay ka ngayon sa buhay na ito, saan ka pupunta pagkatapos? Yung afterlife. Sa atin, sa mga indigenous peoples natin, no? Ang concept natin ng afterlife ay yung Tagalog na word, no, yung sumakabilang buhay. So meron pa ring buhay, pagpapatuloy ng buhay, ano. Hindi tayo naniniwala sa reincarnation, pero naniniwala tayo na yung mga departed loved ones natin ay pupunta lamang sa isang dimension, na ito ay parte pa rin ng ating mundo, na nasa mundo pa rin, ano, na nasa ibang dimension lang sila, na kaya nga yung sa ibang katutubong paniniwala, kunyari sa norte, may mga anito sila, no? Yung mga anito na kung saan yung departed loved ones nila, yung mga elders ng community ay nandyan at nakikipagniig sa kanila, no? Nagpapatuloy na nagko-communicate. So ganun yung ating paniniwala, na nandyan lang sila sa paligid, na hindi sila pumunta somewhere else. Parte pa rin sila ng mundong ito, na nasa ibang realm o dimension lang, pero yung dimension na yon ay nag-overlap dito sa physical na dimension, ano? At so yun yung concept natin ng afterlife, no? So wala tayong concept kung pupunta siya sa impyerno o sa langit, pero sa kabilang buhay siya. At dito kasama din yung mga, kaya tayo naniniwala sa spirit world, no? Naniniwala tayo sa mga spirito, na may masamang spirito, may mabuting spirito, may puting duwende, may pulang duwende, may itim na duwende. Naniniwala tayo sa mga ganyan, no? Ito yung ating mga Philippine ano tawag niyan, folklore ba tawag niyan? Sa folklore natin may mga ganyan, no? May mga tikbalang, mga manananggal, mga aswang, kung ano-ano pa, makulay, ano, yung ating kultura pagdating sa mga paniniwala. But bottom line is, we believe in the spirit world, and we believe yung afterlife natin ay kasama doon. So, nung dumating ang mga Kastila, syempre naituro sa atin yung Kristiyanong doktrina about heaven and hell. So, isang magandang tignan dyan ay yung pagiging kasangkapan ng impyerno upang masubvert o masubdue yung mga tao, especially nung nagko-convert na sila sa Kristyanismo. Nagiging isa sa mga nagiging parang pananakot yung kaparusahan sa impyerno upang makapagpasunod, upang sila'y sumunod, upang sila'y magpasakop, no? sa mga Kastila dun sa relihiyon na kanilang dinala, no? So unang magandang pag-isipan muli natin ay yung paano pininta ang impyerno na isang nakakatakot na lugar, at ang kaparusahan doon ay magpasawalang hanggan. So syempre, lahat tayo ay mayroong pagkatakot sa ganitong klaseng kaisipan o ideya, di ba? So, gandang pag-isipan muli yan, mga kapatid, ano? Yung issue ng pananakot. It's a tool to instill fear so that we may be subservient under that particular religion, upang tayo ay, well, syempre gusto naman nila, bottom line, tayo ay maging mabuting tao, at para tayo ay mahimok at mahikayat na maging mabuting tao, meron tayong iiwasang impyerno. Magiging motivation yon para gumawa ng mabuti, magpakabuti, no? Kasi ayaw natin yung impyerno yon. At pangalawa, syempre, motivation din yan na
o kung talagang mahal mo ang Diyos, dapat ginagawa mo yung kalooban niya. Otherwise, doon ka sa impyerno pupulutin. Ano? So, ito yung mga maigting na mga motivations. No? Pero, yun, pag-isipan muli natin, valid ba yung motivation ng fear at impyerno yung ating iniisip para tayo ay gumawa ng mabuti, para ibigin natin ang Diyos at para ibigin natin ang ating kapwa. So, meron nagmo-motivate na fear of hell. So, pag-isipan muli natin yan, no? At hanggang sa muling pag-uusap natin, magdidig-deep pa tayo dyan sa usapin na yan. Salamat.